Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung nangyayari sa India. Tungkol ito sa tinatawag na digital identification. Ito pala ay applied na pala sa India. Digital ID ang ginagamit doon. At mayroong nangyayaring hindi maganda. Nagkaluko-luko na ang digital ID at marami ang nagutom, maraming hindi nakabili dahil yung kanilang ID ay na-scam o nakompromiso dahil sa mga hackers. Kaya ito ang balita sa India patungkol dito sa sinasabing digital ID. Problem: criminal networks learned how to hack and manipulate biometric data. When fingerprints didn't match or when hackers swapped someone's identity, people were locked out of survival. Entire families were denied food. In just one state, at least 24 people starved to death after being cut off from... Naku, grabe. Dalawang estado pala sa India ang merong namatay na dusi-dusi ng tao dahil sa gutom, dahil sa hindi na nakakabili, dahil yung kanilang digital ID na sinasabi ay compromised. Ibig sabihin na hack, nagalaw, napalitan yung fingerprints nila, mga litrato, mga pangalan, signature, binago itong mga hacker. Kaya ang nangyari, nagugutom, starved to death. Kawawa naman. Alam naman natin na ang India ay isa yan sa poorest country in the world. Mayaman nga yung gobyerno pero yung mga tao sa India ay parang sa Pilipinas, di ba? Kaya kung ang digital ID na yan ay mangyayari na sa Pilipinas, noon di ba mayroong digitalized na nag-apply tayo niyan. Itong tinatawag na One ID, yung nandiyan na lahat, Universal ID pala, yun na yung one step papunta sa digital ID. Kaya nasaan na yun ngayon? Nawala eh. Nasaan na yung ID ko? Hindi dumating eh. Yung tinatawag na Universal ID sa Pilipinas. Yun na yung pinakaunang step para papunta tayo sa digital ID. At kontrolado na tayo. Kontrolado tayo at ng hackers. Makuha ng hacker ang information sa atin. Kaya kasi nakasubmit yan sa computer ng gobyerno. At kapag na-hack yung computer ng gobyerno nitong mga hackers, ay lagot tayo. Lagot din yung mga bilyonaryo, yung mga mayayaman. Kaya ewan ko lang kung papasa dito sa Pilipinas yan, digital ID, kung magkaroon ng plebisito tungkol dyan, ay wag na kayong pumayag kasi walang maidulot na maganda yan. Mabilis nga yan pero kapag na-hack yung account mo, lagot ka. Hindi mo na makuha hindi ka na makapag-transact ng business dahil dyan sa digital ID na yan. Okay, patuloy tayo dito sa ating nakuhang informasyon sa Facebook ito mga kababayan. Rations. Some elderly pensioners went months with no income because their IDs were hijacked. Victims reported going to the store only to be told your fingerprint doesn't match, no food for you. Others went to hospitals and were turned away because their ID had been cloned. Imagine being sick, hungry, or elderly, and a glitch or a hacker takes away your right to live. Is the real face of digital inclusion. Tie everything you need to live to a single government database, and a fingerprint smudge or a hacker can turn off your life like a light switch. They'll promise convenience and safety. India shows the truth. It's centralized control with a body count. Never let them make your right to eat dependent on a machine's approval. India linked food, money, and medicine to a mandatory biometric ID called Aadhaar. Nako mga kababayan, mandatory pala sa India yan eh. Ayan mandatory na magkaroon sila ng magkaroon ng digital ID. Nako. Kaya isang lang yan eh. Isang iglap lang yan eh kapag na-hack yung account mo or nagkaroon ng glitch or pagkakamali sa database ng gobyerno. Ay katulad ko sa Comelec, biglang nawala yung pangalan ko kaya hindi ako nakakaboto ngayon. Grabe, merong mga ganyan eh.
Lalo na sa digital ID, lahat ng tao mandatory pala sa India eh. Kaya sa Pilipinas kung i-mandatory yan, katulad ng COVID-19 na mandatory na magkaroon tayo ng vaccine, yun ay isang napakalaking pagkakamali. Kaya huwag tayong maniwala diyan sa sinasabi na convenient and safety. Parang sinurinder natin yung sarili natin diyan eh. Kasi nandyan lahat ang ano natin, detalye sa ating pagkatao, sa ating digital ID. Kaya bakit isusumiti mo yung information mo sa database ng ating gobyerno? Ang gobyerno ba ang may hawak ng ating buhay? Wala na tayong sikreto niyan kung ganun. Mga kababayan, kahit saan ka magtago, malocate ka dahil mayroon kang digital ID. Kaya kasunod niyan, digital money. Ang mangyayari ngayon ay matupad na yung prediction ng Biblia. Yung sinabi ng Biblia na makontrol na tayo ng isang makapangyarihang tao sa mundo dahil sa tatak ng demonyo or itong tinatawag na the 666, the mark of the beast. Ay ito'y isang modernong marka eh. Hindi ito yung lagyan ka ng pintura sa noo mo na 666. Ito ay tungkol sa digitalization gamit ng mga QR codes, barcodes, binary codes at kung anong mga codes na ina-apply sa computer. At wala tayong ligtas dyan. Kaya ako, ayoko dyan. Kayo mga kababayan, payag ba kayo sa digital ID? Pag-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na maraming salamat. Hanggang sa muli.